Hinahangaan ko ang katapatan ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang voluntaryo na pakikipagtulungan at pakikipagkooperasyon dito sa ICI para sa investigasyon nito sa mga flood control scams na yan. Hindi kagaya ni Congressman Pulong Duterte ng Davao na umiiwas at kinu-question pa niya ang jurisdiction daw ng ICI dahil wala raw jurisdiction ito sa kanila ni Sara. Ni VP Sara. Halatang iniiwasan niya ang investigasyon dito sa ICI. Bakit? May madidiscovery ba tungkol dito sa 51 billion na pondo na naibigay sa kanya nung kapanahunan ng kanyang tatay bilang presidente na 51 billion na flood control projects na hindi malaman kung paano ginamit, kung saan napunta at kung magkano talaga ang halaga ng mga naipagawa. Ito ay malalaman natin dito sa ICI. Pero kung ganyan na ayaw niya makipag-cooperate, ay talagang masasabi natin na meron siyang tinatago. At yan ay ang katiwalian na tinatago dyan sa mga flood control scams na yan. So, yan nga po ang pahayag ng ating Secretary Larry Gadon tungkol sa pagpunta ni Congressman Sandro Marcos sa ICI. Pumunta nga si Congressman Sandro Marcos sa ICI kahit hindi siya iniimbitahan, no? Dahil nga sa dahilan na idinadawit nga siya ni Saldico nung time na nagbigay ng statement si Saldico, no? Nang dahil doon ay pumunta nga ito si Congressman Sandro Marcos sa ICI at ginagawaan din siya ng issue itong si Kong Sandro Marcos na siya daw ang pinakabagong pork barrel king. Kasama niya ang kanyang tito Martin Romualdez, at kahit na naka-private ang pulong nila ay alam natin na pakikipagtulungan ito para sa pagsugpo ng flood control scam or issue sa flood control corruption. Alright. Thank you. Pinangako ko po sa inyong lahat that I would face the media after my testimony. That I will face the media after my testimony. So I'm willing to take a few questions just to give you an update. Again, andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. So again, I am happy for them to do so if they believe that there is no information there that will jeopardize their investigation. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldico, natalakay ba siya sa hearing niyo today? Yes po, tinanong. Well, again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Right? Kaya bilib na bilib tayo kay Congressman Sandro Marcos. Hindi ito dahil sa presidential son lang siya, kundi dahil sa para malinis ang kanilang pangalan. No, kailan pa ba ito lilinisin? Kung kailan kung ano-ano na ang mga pinagsasabi kung ng mga DDS supporter, kung ano-ano na ang mga pinagsasabi ng mga demonyong grupo, 'di ba? Kaya inaksyon na ito ni Congressman Sandro Marcos at pumunta na nga siya sa ICI. Unlike nga dito kay Congressman Pulong Duterte, na bukod sa dakdak lang ng dakdak laban sa gobyerno, ay nagmamalinis din ito na wala siyang bahid na kasalanan. Sinasabi niya na wala siyang anomalya sa 51 billion niyang flood control, ang tawag dito, yung kanyang pondo, no? Pero may mga nakikita namang irregularidad diyan sa distrito niya. Kaya inimbitahan siya sa ICI para i-clarify ito. Ngunit, anong ginawa? Minaliit ang ICI. Na wala naman daw itong jurisdiction. Means, walang power ang ICI.
or hindi uubra sa kanilang dalawa ni Sara Duterte. Kaya hindi siya pumunta. 'Di ba? Ito yung mga utakang ano tawag dito, iwas pusoy, ha? Pero sa hindi niya pagpunta sa pinakasimpleng pagtatanong lang ng ICI, ay alam na natin na umiiwas ang ito na baka mabuklat pa ang pinakatago-tago niyang lihim, di ba? Dahil kahit hindi niya ito sabihin, super halata sa kanya na nagsisinungaling siya. Halatang halata naman talaga na nagsisinungaling siya, di ba? Yun na puro lang siya dakdak, puro lang siya salita na maganda ang ginawa ko dito sa aking distrito. Kaya pagbutihin niya lang na huwag lumabas ang kanyang pinakatago-tago sa mga susunod pang patawag. Kasi we hope na talagang papatawag ito. At sana kung may patawag ay pumunta naman sila. Pumunta naman siya. Kasi nakakahiya na. Si Base Duterte, siya. Puro lang sila katapangan sa mga pananalita nila. Pero pagka pinatawag at may humamon or sila na nga itong naghamon, sila pa itong hindi pupunta, di ba? Kaya tama na yung panluloko nila sa mga taong nasasakupan nila. At sa mga sumusuporta sa kanila na mga DDS, tama na ang pagbabalat kayo nyo. Para kayo ay iluklok sa pwesto. Para lang magpayaman ng magpayaman. Kahit konti, maawa naman kayo sa mga taong naniniwala sa inyo. Alam namin na hindi na kayo tinatabla ng hiya. Pero sa mga nakakabasa ng mga galawan nyo, nakakakita ng mga galawan nyo, at nakakapanood ng mga video nyo na napakarami na. Sobrang mahiya naman kayo sa mga balat nyo. Sobrang mahiya naman kayo sa mga mukha nyo. Mga Duterte, sobra na mga wag naman masyadong pakita sa amin na napakakapal na ng mga pagmumukha nyo, na napakatigas na ng mga pagmumukha nyo. Pinagtatawanan na lang kayo hindi nyo ba yung napapansin? Binabaliwala nyo na lang ba ang pagtatawa ng mga taong bayan? Alam nyo ba na napakakonti na lang ng mga DDS supporters nyo? Ang nagpaparami na lang sa inyo yung mga trolls nyo na binabayaran. Nakikita nyo, ang survey ni BP Sara, 33%, napakakonti nun. Kumpara mo sa 100%, hindi man lang nag-60%. Bakit 33%? Kasi napakakonti na nga sumusuporta sa mga DDS, sa mga Duterte. Diehard supporter na yan. Nang ewan, kuno-kuno. Eme-eme nyo DDS, wala na. Kaya magising na kayo mga DDS. Sobra na yung pang-fake news nyo, sobra na yung pangbabaliwala nyo sa mga realidad na nangyayari. Binabaliwala nyo na lang, sobra na yung pambabaluktot nyo sa mga real world. Yung reality na nangyayari, reality na ginagawa ni PBBM, sobra yung pambabaluktot nyo. Alright? Mga DDS, magising na kayo. Okay? It's time to move on. It's time to face the reality. Okay? So, yun lang po. At maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye!